Magandang umaga po sa ating lahat. Araw po ngayon ng Sabado, hindi Alright. Biyernes. Wait lang, Professor. O ito, nagbabalik mga kabsat si Professor Contreras ngayong Sabado. Kaninang umaga lang to, mga 1 hour ago lang to guys, no? Pakinggan natin. May latest update siya. Magandang umaga po sa ating lahat. Araw po ngayon ng Sabado, hindi Biyernes. At ito naman po si Professor Tonton Contreras sa isa na naman edisyon ng Usapang Politika dito sa Facebook. Live, pero Sabado at hindi Biyernes. At doon sa mga aking mga followers sa Facebook at pati doon sa mga subscribers sa YouTube, syempre laging team replay. Pero ngayon, lahat yata naging replay kahit yung live. Kasi kahapon, hindi po ako nakapag-live sapagkat ako po ay mga inasikaso. At nung hapon, ako'y pagod na pagod at hindi ko na kayo nasabihan, abisuhan. So anyway, pag Biyernes hindi tayo nakakapag-live, lagi po ako nagme-makeup ng Sabado para makapag-may live tayo. Pasensya na po at medyo marami po tayong mga inaasikaso sa ngayon. Marami tayong tinatapos na mga deadline. May mga personal din na lakad na kailangang asikasuhin sa pamilya. So hindi natin tayo nakapag-FB. Pero alam ko naman na lagi kayo po ay nag-aabang. Maraming salamat. Ngayong araw na ito, pag-usapan natin yung quorum. Kalimutan muna natin yung mga tungkol sa impeachment, tungkol dyan sa Senado. Pag-usapan natin ng quorum, medyo maging academic tayo, so baka akala nyo maging boring ngayon ang ating pag-uusap. Pero kailangan po natin ding pag-aralan ano ba talaga yung quorum. Kasi alam nyo, yung quorum ay mahalaga yan. Sapagkat di na maligid sa inyong kaalaman na siya yan ngayon na nagiging source ng problema ngayon ng mga pag-uusap. Ano ba yung quorum? Siguro narinig nyo rin sa mga nagmamadyong, walang quorum, uwi na tayo, di ba? Ano ba yung quorum? Sa isang simpleng definition, ang quorum yan lang yung minimum number ng mga miyembro ng isang grupo na dapat andun, presente, para ang grupo ay makapagkandak ng kanyang business o kanyang gawain at makagawa ng mga valid na mga desisyon. Kaya nga tama din yung sa madyong, kasi sa madyong kung wala kayong apat, walang quorum, mahirap magmadyong ng mag-isa lang kayo, although pwede kang magmadyong ng dalawa, pero hindi yun optimal. So ang quorum ay minimum number ng miyembro na kailangan na andun sa meeting para makapag-meeting ng opisyal at makagawa ng mga desisyon na binding and valid. So ang tanong, saan ba ito ginagamit? Ito ginagamit sa mga legislatura, sa mga parliament, mga congress, sa mga board meetings, sa mga organisasyon, sa mga homeowner association. So, in general, ang quorum, wala namang specific number yan. Yan lamang yung mga minimum na nilalagay para magkaroon ng opisyal na status ang pagtitipon. Pero ito ay nakatalaga sa gabay ng grupo. At ito ay konstitusyon, yung law, yung charter, yung bylaws, yung rules na governing nag-govern noong kapulungan o nung body. So may mga common methods yan. Merong nagsasabi na dapat ang core majority of all members. Ito yung most common rule. For example, yung body na katulad ng Senado na 24 ang members, kung itong interpretasyon, ang quorum nito labat 13. Meron namang mga quorum na current members lang, majority, ibig sabihin yung mga vacancies are excluded. Kunyari, ang House of Representatives, kapag merong 10 vacancies, kunyari ang Senado, 24 ang miyembro pero may 2 bakanteng posisyon, ang binibilang lamang ay yung mga current members. So therefore, depende yan sa pagkaka-define. Ano ba yung quorum? In fact, may mga kapulungan na ang quorum ay fixed. Kunyari, dito sa UP, ang University Council, ang quorum ay naka-fix sa 80. Yun. Okay? Naka-fix yan sa 80. Pwede ring iba, 1/3 of the total members, 2/5 or 25%. May nakamasa importante ano yung nakalagay sa gabay, ano yung nakalagay sa konstitusyon, ano nakalagay sa bylaw, ano nakalagay sa charter. At dito, nagkakaroon ng usapin kapag ang sinasabi majority of all members. Kasi kailangan natin na i-distinguish yung mga miyembro ng kapulungan ayon sa ideal nitong bilang o yung actual members lang na nag-hold ng office. Kunyari, sa 1987 Constitution, sa Article 6, Section 16, number 2, ang nakalagay, a majority of each house shall constitute a quorum to do business. Ang tanong, a majority of what? So, kung titingnan natin ang prevailing view sa maraming mga parliamentary systems at maraming mga court decisions na, ang quorum is computed based on the actual membership of the body, not necessarily the maximum authorized number. So, ano yung actual membership? Yung kasalukuyang mga miyembro. So, hindi nakasama dito yung mga namamatay, mga nag-resign, na-expel, o mga bakanteng posisyon na pwedeng maka-apekto ng quorum count. Okay? So, yun po ang importante nating tingnan. Now, sa bawat meeting, siyempre may quorum yan. Paano man yan i-define? Ang rule po sa mga meetings, kapag na-establish na ang quorum, pwede nang magpatuloy. Kahit during the meeting may umalis, may mawala, pwede magpatuloy yan. Kasi ang isang meeting hindi matutuloy pag walang quorum.
Kung walang quorum, walang meeting. Pero kapag na-establish na yung quorum at nag-meeting, at kunyari 12 ang quorum o 13, pero habang tumatagal, nabawasan dahil mga umalis, kanyan, ang usual practice is pinipresume ang quorum unless question. So kunyari, di ba tandaan ninyo nung nag-walk out yung minorya dati, di ba? At naiwanan si Tito Sotto. May quorum nun. Kaya lang nung nagsialisa na yung mga miyembro na iba, nawala na ng quorum. Ngayon, kung hindi yung question ni Tito Sotto, patuloy yun ang meeting. Pero pag may nag-question na ng quorum, wala na. Obligado nang bilangin kung ilan ang mga tao. At kung ma-establish at that moment na question ng quorum, ay wala ng quorum, wala nang saysay yung meeting, dapat na mag-adjourn. Naintindihan po natin kasi marami nagtatanong. Pero kapag wala akong quorum, hindi pwedeng mag-meeting. Hindi po pwedeng mag-meeting. Okay? So, under normal circumstances, ang majority ng all members usually is more than half of the total membership of the body. Yun yung usual na quorum. So kung 10 ang miyembro, 6 yan. Kung 20 ang miyembro, 11. Kung 24, 13. Kung 25, 13 pa din. Pag 151. Okay? Pero, ang dapat nating tinitingnan, ito ay kung yun ang nakalagay. Ngayon, may sa Constitution for example, ang nakalagay kasi sa Constitution, all members. Okay? All members. So dito nagtatanong lahat ba ng miyembro yan? Kunyari sa Senado, lahat ng 24? O yun lang mga current members that are holding office? Okay? So wala nang kasama, hindi nakasama yung mga namatay, yung na-expel, yung nag-resign. Importante ang distinction na ito. Kasi, ang question ng ano bang ibig sabihin ng all members, mas nuanced yan. In general, a person is counted for quorum purposes kung siya ay nananatiling miyembro ng body, even if temporarily unable to attend. Because of illness, travel, detention, or other circumstances. Pero may competing principle. Na pag sinabing majority of the members, the term may refer to those capable of exercising the functions of the office at the point and time. So therefore, kung ikaw ay nakakulong, o ikaw ay nasa abroad, o kung ikaw ay nagtatago, o ikaw ay incapacitated or hospitalized, miyembro ka pa din. Kaya lang hindi ka capable of exercising the functions of the office. So, kasi alam niyo ang ibig sabihin nito, kapag bibilangin natin yung mga absent, bibilangin natin yung mga talagang mga nagtatago lang. Quincy, shout out Quincy. Pwedeng iparalisa ng mga miyembro na nagbo-boycott ang isang sesyon. Mood cover, shout out. So, in general, parliamentary laws and parliamentary practice, iniwasan na yung mga deliberate and malicious absences ang siyang mag-undermine ng kapasidad ng isang body to function. Okay? So, ngayon, ang gawin natin, balikan natin ang saligang batas. Nasa section 16 kasi yan eh. Sa section 16 number 2, a majority of each house shall constitute a quorum to do business. But a smaller number may adjourn from day to day and may compel the attendance of absent members in such manner and under such penalties at such house may provide. Itagalogin natin. Ang mayorya ng kada kapulungan ay siyang magkukonstitute ng quorum. Pero, ang maliit, kung hindi sila makarating ng ganon, pwede lang i-adjourn yun. Kaya lang, meron silang kapangyarihan na mag-issue ng order na i-compel. Sir Tony, shout out, Sir Tony. Yung mga mga members na wala doon at parusahan pag hindi sila umattend. Importante po ito. Sapagat dito, nakikita na may mga sitwasyon na kung saan ang mga miyembro ay absent. Subalit, dahil walang quorum, pwedeng i-compel ng mga miyembro ang mga absent na umattend sa susunod na meeting. Nasa saligang batas po yan. So, paano mo i-compel kung sila naman po ay nakakulong at meron ng jurisdiction sa kanilang preso, patay na, nagtatago, nasa abroad, may sakit? So, madaling salita, para mabuo yung quorum, hindi mo sila pwedeng i-compel. So, therefore, ang ibig sabihin nito, kung babasahin natin yung entirety ng saligang batas, klaro na ang pagbibilang sa ibig sabihin ng all its members, yan ay doon sa mga tao na kaya na kunin pwersahan ng sergeant at arms at pa-attendin. Dito ngayon nagiging malinaw na isang senador na patay na, isang senador na permanently incapacitated, na expel na, o bakante ang posisyon, hindi na pwedeng i-compel na umattend. At dito rin malinaw na ang isang senador na nakadetine, nakakulong, hindi na pwedeng i-compel basta-basta ng Senado, wala na sa kapangyarihan ng Senado na arestahin siya, nanakawin sa besuhan at padadaluhin. Isang senador na nasa labas ng bansa sa kasalukuyan, hindi mo siya pwedeng i-compel pabalikin. Lalo na ang senador na nagtatago, hindi mo nga alam kung ano ang nasaan. So, ang ibig sabihin niyan, ibabawas mo na sila dahil hindi mo sila kayang i-compel. Ito ngayon ang dahilan kung bakit noong June 3, kahit 24 ang members ng Senado, si Jingo Estrada na nakadetain na, at si Bato de la Rosa na nagtatago ay hindi na binibilang sa quorum. So natira na lang 22 senators.
At ang majority ng 22 ay 12. Malinaw yan kasi ang 22 divided by 2 is 11. Plus 1 is 12. Hindi na po 13. Kaya po, nung nag-meeting ang Senado, nung 22, sila, nung denominator ay 22, kahit 12 lang yung naandun, ay malinaw na nagkaroon ng quorum. Kaya po nakapaghalal sila ng Senate pro tempore, President pro tempore, napakante nila lahat ang posisyon. Ngayon marami nagtatanong, paano yung Senate President? Kasi po nakalagay kasi sa konstitusyon na sa Section 16 number 1, basahin po natin ang Section 16 number 1, the Senate shall elect its President and the House of Representatives its Speaker by a majority of all its respective members. Okay, each House shall choose such other offices as it may deem necessary. So, ang nakalagay lang na majority vote of all its respective members ay yung eleksyon ng Senate President at ng Speaker. Pero yung pag-elect na ng mga chairman, pro tempore, deputy speaker, iba na po yan. Wala nang sinabi na majority of the vote of all its members. At ang pagkakaintindi po ng marami yung all its respective members ay yung buong 24. O yung buong 300, ilan na ba? 318? Ang South House? Yun. Pero yung iba, hindi na. So ang sasabihin niyo, bakit sa Senado nakapag-elect sila ng Senate pro tempore? Ba't nandiyan si Sherwin Gatchalian? Kasi nga ganito, paano nila na-vacate yung posisyon? Kailangan pala na majority of votes. Hindi po. Ang pag-vacate ng isang posisyon, hindi po yung pag-elect. Yung pag-vacate po, yung pag-alis kay dating Senador Alan Peter Cayetano, hindi po yun covered kasi nakalagay ito election lang. Hindi yung vacating. Ang vacating yung, i-declare mo bakante lahat ng posisyon. Ang kailangan lang yan, majority of those present. At may quorum naman. Ang quorum ay 12. Diba, pinaliwanag ko na yun sa inyo. So, nabakit po yung posisyon ni Alan Peter Cayetano, pero hindi nakakapag-elect kasi nagiging maingat. Baka ma-question sila sa Supreme Court kasi nakalagay po sa Section 16 number 1, majority of all its respective members. However, ito ngayon ang punto. Kung babasahin mo kasi ang Section 16.1 in relation to Section 16.2, baka naman pati yung pag-elect ng presidente ng Senado, hindi kailangan 13 boto. Well, that remains a question, a constitutional question. Pero malinaw, kung gagamitin po natin ang argumento ng Section 16.1, ay pwede po na magkaroon ng quorum ng 12 lamang. Kasi, iniiwasan po natin na magkaroon ng sitwasyon in the future na mapaparalisa ang operation ng isang house, whether it's the Senate or the House of Representatives, for people who are now unable to attend. Not that they are unable, kasi kahit mo sila i-compel, hindi sila mako-compel. Kasi yung iba absent lang. Kung absent lang talaga, pwede silang arrest. Diba? Talagang deliberately they are boycotting. Kaya, mahinang klase din si Alan Peter Cayetano eh. Okay, pwede ang ginawa niya, pwedeng pina-arrest niya yung minority senators na nag-walk out. Pwede yun. Hindi nila ginawa eh. Di ba? Mahinang klase na naisahan sila ng bago majority. Mas alam ng bago majority ang parliamentary rules. Yun ang point dito. Malinaw po na nagiging kung sa naisahan sila. Okay? Kasi pwede namang i-arrest. Pero ang inaalis natin dito, yung point na, paano? Let us talk about certain ideal situation. Not so ideal situation, but hypothetical. Paano kung 24 senators, yung 12 sabay-sabay na, for the lack of a better word, ay nag-boycott? Hindi ba? Hindi magkakaroon ng meeting. Paano kung sabay-sabay silang namatay, nagkaroon ng cataclysmic na pangyayari? Hindi ba? Paano kung nagkaroon ng major na event na yung dosing yun lahat ay nawala o hindi na makakapag-meeting ng Senado? Wala na. At dyan pumapasok yung usapin ng impeachment. Yan ang sunod natin tingnan. Kasi nakalagay kasi sa impeachment, 2/3 of all its members. Tingnan nga natin kung saan yung impeachment na yan. I want to be sure. Accountability of public officers. Tingnan natin sa Constitution. Members. Okay? Or shall be an oath of affirmation. No person shall be convicted without the concurrence of 2/3 of all the members of the Senate. Ginamit na naman yung all the members. So may mga lumalabas ngayon na issue na ito bang all the members na ito ba yung 24? Kasi ngayon 22 na lang sila. So may mga argumento na kung hindi naman nakakapag-participate sa hearing, itong mga ito, di ba paano sila boboto? Di ba? Paano sila makakapag-boto kung si Bato ay nakatago at si Jinggoy ay nasa kulungan? Hindi naman nila narinig eh. Di ba? Yung deliberasyon, paano sila mabigyan ng hindi sila makakapag-function for the purpose of the impeachment. So, yung all its members, ano bang ibig sabihin nun? So, itong mga ganitong usapin, malinaw na this is something that the Supreme Court needs to decide. Ako naniniwala ako itong usapin na to pwede itong dalhin sa Korte Suprema para magkaroon ng linaw. Ano ba talaga ang basihan? Ito ba talaga ay 16 votes? Kasi 2/3 of 24, 16? O a lower vote? Okay? Kasi pag 22 na lang sila, ang lalabas ay parang ang 22, ang 2/3 yata niyan kasi ang 22 ay magiging 15.
na lang, mababawasan ng isang. So, kasi alam nyo, iniwasan din natin itong isang pangyayari. Kunyari, merong isang impeachable official. Paano kung ang gawin niya ay, kasi para magkaroon ng 16 votes, kailangan merong at least 16 senators attending. Paano kung bigla siyang, itong impeachable official ay ipapatay niya yung siyam na senador? Di natira na lang 15. Hindi ba? Paano kung biglang sabay-sabay namatay yung siyam na senador? You know, just knock on wood. Ibig sabihin, wala nang impeachment forever. Kasi hindi makakarating ng 16 votes. So yun ang dapat natin tingnan. Kasi ang isa sa mga basihan para ma-interpret mo ang saligang batas ay hindi naman yan ginawa para ma-interpret in such a way naman mapaparalyze ang gobyerno. The government will be paralyzed. Ang Korte Suprema nga eh. Di ba 15 ang miyembro niyan? The majority niyan, lagi dapat 8. Pero hindi pwede, may mga times na ang naiiwanan na lang na majority kasi may mga nag-inhibit. Di ba? May nag-inhibit na court member ng Supreme Court tapos may absent, may sakit. So paano ba nila ginagawa ang majority? Majority of the present, the majority of those who can attend, who can be compelled. Di ba? So, it's something that we need to really reflect on. And sa tingin ko, debatable issue yan sa ngayon. It's a justiciable issue because it is an interpretation of the Constitution. I think it should be the court's prerogative and the court's power. So I think it's about time to go run again to the court and ask, ano ba talaga yung all its members? Yung ba yung lahat ng 24 o yun na lang makakapag-function? Kasi hindi naman tama na yung mga hindi naka-attend ng pagdinig dahil sila nagtatago o kaya sila ay nakakulong, ay boboto. Ano, paano yun? Boboto lang siya based on, anong basihan niya? Hindi niya narinig yung mga argumento. Hindi ba? So bibilangin pa rin ba siya sa 16? Kasama ba siya sa all its members? O babalik tayo doon sa section 16, number 2, ng article 6 ng Constitution na nagsasabi na ang pwede lang bilangin yung pwede makumpel ng matin. Diba? Yung kayang i-compel ng matin. Anyway, so medyo masalimot. Pero at the end of the day, because we are a constitutional government, the Supreme Court will have to make that decision. And I do urge people, particularly Congress, and even Sara Duterte, to grant to the court and seek explanation because they're the ones involved. Kasi kapag wala ka namang standing, hindi ka naman papansinin ng korte. Kagaya ng pagkakadismiss doon sa petition ng isang school teacher na gusto niya i-rule na ng Korte Suprema na valid ang pagkakaupo ni Senate Pro Tempore si Erwin Gatchalian. Ngayon, sabi ng Korte Suprema, hindi namin kita papansin kasi wala kang standing, kaya ka naman apektado. Ngayon, na-misinterpret dito ng marami na, hindi pala valid ang pagkakaupo ni Erwin Gatchalian. Hindi po. Ang sinabi lamang ng Korte Suprema dito ay, hindi kita pwedeng pansinin yung petition kasi hindi ka wala kang standing, hindi ka dapat, wala kang kasama dito, hindi ka kasama dito, hindi ka apektado. DDS lang nagpangalat, Professor. So anyway, sana napag-turks yung kaisipan na plus kayo mga puso at napabago pa ng subuhay lalo sa usapang politikal. Dahil sabi sa akin na Lasal, teach mind, touch heart, and small lights. At sana, nakapagsilbi ko sa bayan dahil sabi sa akin ng UP 70. So sige po, pasensya na po at Sabado na tayo uli nakapag-usapang politika pero sana bumawi naman ako ay medyo napahaba ang ating discussion. Salamat, okay? Professor. Sige. Sa Lunes po tayo. Alright. So abangan natin ang susunod na kabanata kung pwede bang ibaba yung 16. Pero yun nga, mabsat, marami nagsasabi, pwedeng ibaba. Kasi nga, paano ba mangyayari yan? Hindi naman nakaka-attend yung dalawa. Kahit anong pilit. Pero tingnan natin ano mangyayari dyan, ma. Kasi siguradong kabado dyan ng mga garapata. Alright, punta na po. Bisitahin natin si Attorney, sino ba? Attorney Enzo Recto. Countdown muna tayo, mabsat. Here we go. Again, sa mga bago pasok, huwag kalimutan mag-like at subscribe. Shoutout. Happy weekend po, mga mabsat. Lutang kami pagtanghali, boss.